Yun, hello. Magandang hapon sa ating mga ka-MUG at siyempre sa ating mga ka-BTP. Ganoon na rin sa ating mga kabatas, no? Mga ka-UB dun sa ating community sa YouTube. So kung mapapasyal po kayo sa sa YouTube, no? Meron po tayong YouTube channel, Magmalasakit channel. So pasensya na po kayo kasi nadi-delay tayo kasi nga po nagluloko yung aking yung aking internet, yung aking data. Ko alam kung bakit eh. So yan bago po tayo mag-umpisa, isa muna pong intro lang po muna tayo. So yan, kung makikita po ninyo, yung t-shirt na yan po ay para po sa charity. Yan pong kikitain dyan, itutulong po natin sa mga kababayan natin na alam naman po natin kapag po may mga sakit po, no? Ang hirap po magpa-hospital. So yun po yung priority natin. Dati na po natin ginagawa yan. Paalala lang po, hindi po tayo magpapa-birthday porn. So kapag binigay po natin, halimbawa kung meron na po tayong budget, hindi po natin i-video or pipicturan lang po siguro para i-send na lang din sa mga tumutulong para magkaroon tayo ng puhunan na makapag-umpisa nitong ating yan, yung ating charity. Okay, punta tayo dun sa ating topic. So yan, hiram tayo ng video kay Direk Freddy. Si Direk Freddy po, yan po ay isang vlogger din po, no? Na kasama natin sa community, sa Kabatas, sa YouTube, no? Kung mapasyalan po ninyo, subscribe po natin, suportahan po natin. Ang aming pong topic dyan sa Kabatas ay yung pong mga maling gawain ng mga politiko, kagaya ng ginagawa ni Rapi Tulfo. Okay po? So dito po kasi itong topic na to, no? Para kasing si Rapi Tulfo ay parang inaangkin niya yung credit nitong 100 na dagdag sahod para sa ating mga manggagawa. Though sinasabi lang naman niya na siya ay vice chairman yata. Pero sa mga palabas niya, parang inaangkin niya yung credit. Samantalang yung mga author, yung totoong author, tahimik lang. Siya tong pinakamaingay. Ano po? So, panoorin po natin to. Natanong ka lang naman, sir eh. Wala namang dito. Ulit natin. Sector. Chai, malaking Magre-refresh tayo ng konti bago ko pumunta sa mismong ating tawag dito, topic. Ano ba yan? Ito nga, papanoorin natin, pakinggan nyo muna ito, ha? Ready? Pasok! Pinamamadali na ng grupo ng mga manggagawa ang pagsasabatas ng 100 pisong legislated minimum wage hike matapos lumusot ang panukala sa Senado. Nakatutok si Bernadette Reyes. Hindi pa man tuluyang naisa sa batas ang 100 pisong legislated minimum wage hike, malaking hakbang na raw ang pagkakapasa nito sa ikatlo tuling pagbasa sa Senado. Yan. Kung magpasa ang Kamara ng katulad na panukala at lagdaan ito ng Pangulo bilang batas, aabot sa mahigit 700 piso na ang minimum wage sa Metro Manila para sa mga nagtatrabaho sa non-agricultural sector. Tataas din sa iba pang rehiyon at sektor. Makapadala ng mas malaki sa sa pamilya, madagdagan. Pambili ng bigas. Para Ba't galit ka? Natanong ka lang naman, sir eh. Wala namang Parang masama ang loob pa dun sa 100 wage hike. Di ba? Kasi yung mga natin, no, yung mga onion ba yun? Ay gusto mas malaki pa yung itataas, no? Siguro naman po hindi kakayanin talaga. Baka mamaya magsara lahat ng mga factory. Di ba? Tuloy. dito eh. Alam na, tinatanong lang naman kayo eh. pambili ng bigas. Para sa isang araw. Kaya nakikipag-ugnayan ng Fed Masama pa loob eh. Alam ko po mga ka-eksena na maliit nga naman po yung 100. Ba't hindi na masama yung 100 para pandagdag sa ating minimum wage, 'di ba? At may kahit papaano po, may mabibili yan, yung 100 na yan. Kasabi nga lang ni Kuya, naman. pambigas.
Oo naman, kasing 100, pag naipon yan, no, sa isang buwan, 3,000 din po yan. So may dagdag kang 3,000 sa loob ng isang buwan. Ay, hindi pala kasama linggo, no? Pwede nyo na lang. Di ba? Oo. Federation of Free Workers sa mga mambabatas para mapabilis ang pagsasabatas nito. Kumpara sa mga manggagawa sa ibang bansa, nahuli po tayo sa Pilipinas sa sahuran. Kaya po yung ating mga manggagawa ay umaalis sa atin, mapupunta sa Malaysia, sa Singapore, di ba? Sa Indonesia. Pero pangamba ng Labor Department at ng grupo ng mga employer, baka hindi kayanin ng lahat ng kumpanya ang dagdag minimum wage. Hindi, ako naman po, naiintindihan ko syempre yung part ng mga manggagawa. Kulang po talaga yan. At sa mahal ng bilihin. Pero, binabalanse lamang po ng ating gobyerno at ng mga humahawak pagdating sa ganitong pagtataas po. Hindi ho pwedeng ura-urada na gawin ng 1,000 isang araw. Hindi naman ho ganun. Oh, tama naman si Direk Freddy, no? Binabalansi lang po. Kasi kung itataas naman ng todo agad, eh siyempre yung dadaing din po yung mga pribadong pribadong kumpanya sa laki po na idadagdag. So sana masatisfied muna po tayo sa kung ano lang po yung kinakaya ng ating gobyerno na isabatas. Kasi nga po, siyempre pinag-uusapan po nila yan. Talagang binabalanse nila kung paano ba. Kung pwede ba magtaas o hindi. Ano po, sana maging grateful na rin po tayo kahit paano. Kasi kung ako naman ang kapitalista, negosyante, kung ganun din lang, edi wag na lang ako magnegosyo, lipat na lang ako na ibang bansa. Intindihin po natin, kailangan na talaga nating umangat muna ang ating bansa bago tayo rumatrat ng kung ano-ano. Kung mapapansin nyo po, ang daming kumpanya pumupunta sa China kasi po napakamura ng labor doon. Sobrang baba po. Hindi nga ito hindi ho sa hindi sa pangmamata no, o masyado kong mapuna. Pero based on my experience and observation while I'm here in the Philippines, hindi ko ganun nakikitaan ng ng parang hirap. Kasi kung saan ako tumingin, alam nyo kung sa lugar ko, I can say na this is a squatter area. Yung lugar namin dito. Kahit kami direct, kinakabahan kami rito sa lugar namin kasi uso ngayon ng demolition dito kasi yung mga namumuno nga dito, benta ng lupa sa mga kumpanya. So yun, yung pinapangamba namin. Kaya sana mapalitan na yung mga nanunungkulan dito sa Maribeles, sa Bataan, para mawala yung pangamba namin na kami may papalayas dito sa aming pwesto. At sana gawa ng paraan na mapatituluan para sa amin. Hindi yung ibang mga kumpanya na mga, di ba? Tuloy natin. Iba-ibang tao nandito, ito yung mga dinala sa ibang lugar, yung mga nasa Maynila na walang bahay, tas dito dinala, mga ganon. Hindi ko lang sabihin kung anong eksakto. Kung makikita nyo, ang dami halos araw-araw nakakapag-mall. Ang dami halos araw-araw na kabilaan kada birthday, grabe ang inuman. At ang dami ka rin nakikita sa post sa social media na yung mga pinipilahang mga gadget-gadget na yan, andon. At ang dami rin at padami ng padami ang mga kumukuha ng sasakyan na akala mo naman talaga, di ba, mapapansin nyo yan parang hindi mo maisip na talaga ba, wala ba talagang pera ang Pilipino? Bakit parang kung gumastos, parang walang pakundangan? Tama. Di ba? Squammy daw. Ako pansin ko lang dito sa Maribeles, no? 3 na yata yung 7-Eleven. Meron sa Alas Asin. Meron dito sa may San Isidro. 'Di ba? Meron sa may terminal, sa may dating Caltex. 'Di ba? So ibig sabihin, magtatayo pa ng McDonald's. 'Di ba? Doon sa may tabi ng Jollibee. Yan ba yung naghihirap? Yan ba yung, 'di ba? Tapos yung mga manggagawa, makikita mo nasa 7-Eleven, nasa Jollibee. Di ba? Yan ba yung naghihirap? So, sana maging grateful na tayo dito sa 100 na dagdag. Siyempre, yan naman ay masusundan pa rin kung talagang kinakailangan. Ano po mga kababayan? Tuloy natin. Tatay Amik at MUG Malasakit. Tuloy natin. Nabanggit tayo doon. Natin na karamihan Narinig niyo, nabanggit tayo ni Direk. ng ating mga negosyante na doon sa maliliit na kategorya. Yung mga maliliit ngayon, umaakal na riyan dahil marami ron. Hindi makakasunod. Yung mga micro,
Dadagdagan mo ng 100, 15 to 20% i-increase mo. Anong palagay mo mangyayari sa mga 90%? Kalahati nun nung pandemya nagsara. Mabigat sumuro mo kung 100. Kasi di pwede ho kasi sa volume ng tao eh. Nakadepende kami sa gawa eh. Paano pag wala? Salamat, Royce Kusina. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. May Di ba? pagsayaw- Totoo yan, Jeanette. Hindi kabila ang katumingin, lalo pag paggabi na, ang dami mga lasing na, ang dami mga pang-alak, ang dami pang-inom. Tapos dagdag mo pa yan, GSC. Ang daming naka-Starbucks. Pero yung mga walang trabaho nakakapag-inom eh. Di ba? Yung pa kayo may trabaho. tinanong mo at sinundan mo kung saan nakatira. Hindi naman sa pang-ano. Sabihin, walang pera, walang ganto. Ayon sa Department of Yan pa, isa pa, Marikimura. Tinan mo, napakaraming na-scam ng mga Pilipino dyan sa concert ni Taylor Swift. Di ba? Yan ba yung mga walang perang Pilipino? Marunong at marami silang pera. Magaling lang silang magtago. Magaling ding mangutang. Subukan punta ng SM Balanga. Ang dami nagpupunta ron. Mga taga Maribeles, di ba? Kung sa ibang lugar. So, ibig sabihin, mapera tayo, mga Pilipino. Hindi magbayad. Labor and Employment, may mga negosyong maaaring humiling ng exemption sa pagbibigay ng wage hike. Kabilang na dito ang mga negosyong hindi higit sa 10 empleyado o di naman kaya yung mga negosyong may kapital ng 3 milyong piso pababa. Ay, isa pa yan, kakwami, Korek ka dyan. At laganap din ang mga sugal, mapasabong online, kung ano-ano pang mga uso ngayong sugal online. Di ba? Ang may-ari ng kainang ito, posible raw magtaas na lang ng presyo para mabawi ang idadagdag nilang pasahod. Bakit? Kung yun po talaga yung nasa batas, susunod naman po kami. Pero sa kabila po nun, kami mapipilitan rin po sigurong maapektuhan yung mga presyo namin. Ayon sa Kahit naman ako, sir, gagayahin din. Wait lang po ha. Nawala naman yata yung ating internet. Naku, ano ba yan? Yun, okay na. Okay na. Pa-comment naman kung okay tayo. Okay. Pa-comment. Ayun. Meron. Lolo, kung makatawag ka kay Sir Kuya, bakit mukha kang matanda? Diyan kay Sir, sino ba sinasabi mo? Tuloy. Kita ganun gagawin ko. Talagang isang ko ikukunin yung mawawala din sa aking kita. Anong gusto niyo? Lahat ng empleyado ko wala nang trabaho, magsara na kami. Pare-pares tayo diyan. 'Di ba? Sa ekonomista, maaari talaga magresulta sa tinatawag na wage price spiral ang dagdag sahod. Taas ka ng wage, that is going to be added production cost, no? For firms, they charge higher price, which will eventually be passed on to consumers, no? So inflation, no? So hihingi na naman ng panibagong round, no, ng wage increase. Para pong chain reaction. Kaya ang lagi pong namang tinatanaw ng DOLE, sana mabalanse. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Ready na ba kayo? Ni-recall ko lang kayo ha. Tapos na po sa pangalawa, pangatlong pagbasa at pirma na lang ng presidente po ang kailangan at ito'y lusot na o mapapatupad na. Ngayon, ito. Ulitin ko ang tanong ko. Sino nga ba ang bigyan ng dapat na credit dito sa pagkapasa nito? At sino dapat ang bigyan ng palakpak o dapat pasalamatan dito? Bago yan, ito, pakinggan nyo muna ito bago tayo dumako sa idol nila. Ito, pakinggan ha. The Senate approves the bill proposing a 100 peso increase in the daily minimum wage of workers in the private So yan, approve na. Konting kemot na lang yan. Pipirma ng Pangulo yan. Siyempre, yung Pangulo naman natin, maintindihan niya yan. Sigurado naman aprubahan niya yan. Diba? Patuloy natin.
or on its third and final reading. Senate Bill number 2534 under Committee Report number 190 received 20 affirmative votes during the Chamber's plenary session on Monday. Ang laki po ng boto, lamang. The proposed law did not obtain any negative votes or abstentions. Walang kumontra. Senators Amy Marcos, Lito Lapid, Cynthia Villar, and Mark Villar were not in the session hall during voting and were not able to cast their vote. Senate President Juan Miguel Zubiri, who is also a co-sponsor of the bill, Senate President Mig Zubiri is a co-sponsor of the bill. Okay? Pakitandaan na, co-sponsor of the bill. Si President Mig Zubiri ng Senado, siya ang co-sponsor daw. Mababad trip pa kami dyan. Mamaya, mababad trip kayo mamaya sa maririnig nyo. Ready nyo na yung mga tenga nyo. Okay? Tuloy natin. Tandaan nyo at lilinawin ko lang, hindi ko lang nalagay si Cheese Escudero, but Cheese Escudero is belong here. Okay? earlier noted that if the measure gets signed into law, it could be the first time since 1989 that a legislated pay hike would be implemented nationwide. Zubiri also emphasized the pressing Yung mga magko-comment po dyan na inappropriate dito sa topic natin, i-block ko po Pasensyahan na tayo. need to increase the minimum wage of workers, particularly those in Visayas and Mindanao who are currently earning 360 pesos a day. Under the bill, all employees in the private sector, whether agricultural or non-agricultural, are entitled to a 100 peso daily minimum wage increase. Senator Jinggoy Estrada, who sponsored the bill on the Senate floor, Jinggoy Estrada is the sponsor of that bill, okay? said the measure guarantees an increase in the daily pay of around 4.2 million So malinaw si Jinggoy Estrada ang sponsor ng bill. Adulay. wage earners. Malinaw. Okay, yan lang dalawa, binanggit na. Puntahan naman natin to. Mga kaiksena, pakinggan natin to Tingnan nyo cut ito, may cut to Sean Wayne, ready ka na? Dito tayo maiinis. Pero sa mga Tulfo fanatics, matutuwa. Pero hindi nila iniisip na maaring nagsisinungaling itong papakita ni Direk Freddy. Parang doon sa kanilang pinakita na video, parang pinapakita doon na siya ang sponsor. Tuloy natin. Grabe yung editing workshop, editing Chenilyn. At yung kanilang music background talagang akala mo action star na hindi mo maintindihan. Sabagay, action man nga tingnan natin kapit lang. 1, 2, 3. Ito na Pasok! SRT. Senator Rapi Tulfo, top 3 highlights of the week. Title pa lang, SR3. So parang kasama sa accomplishment niya yung isa. Tuloy. Top 3 highlights of the week. Isa lang yung kukunin natin dyan. Isa lang. Okay? Pasok! Number 3 lang ang kukunin natin. Saka na yung 2 at 1. Dito lang tayo sa 3 pa lang. Mr. President and my dear colleagues, I would like to convey my full support for the passing of the 100 peso daily minimum wage increase Act of 2023. Pang malupitan yung background music no? Parang parang labanan sa gera. Parang tagapagligtas ang datingan Easy. Hayop ka talaga! Ang gandang lalaki! Tuloy! Kahit 100 peso po ito, kung tutusin ko, akong tatanungin, kulang na kulang pa po ito. Kahit hindi ka natanungin, alam namin kulang yun. Hindi naman kami mga bobo Di ba? Huwag na kahit di ka natanungin. Pero ako po isusuporta kahit kapat paano. Bakit? Parang ano ba to? Parang pilit ba? Parang utang na loob pa yung pagsuporta. Abay, dapat lang naman talaga wala na kayong palag dyan. Maliit naman yung hinihingi Maliit lang naman, 100 kulang na nga di ba? Sabi niya nga kulang Parang napilitan pa siyang sumuporta. Di ba? Kukontra pa kayo? Parang utang na loob pa. This is a start para maibsan po yung kahirapan na mga matatagal nang inaapin natin mga pobre manggagawa.
Gamit na lang yung mga pobre at mahihirap. Diba? Ay, puro na lang pobre, mahihirap ang maririnig mo dito sa taong to eh. Diba? So sana naman tayo mga Pilipino, no? Gumawa tayo ng paraan na balang araw, hindi na tayo tatawaging pobre at mahihirap nitong si Rapi Tulfo. Sa totoo lang, mas gusto nga niya naghihirap tayo eh. Diba? Kasi pag wala nang mahihirap, wala nang RTIA. Diba? Naloko na, ayan na. Doon po sa nagme-message doon sa ating sa nagpi-PM. Wait lang po naka-live po kasi ako. Tuloy. Ginamit na yung anting-anting. Ulitin natin narinig nyo. 100 ang wage increase pero doble increase ng pag-ibig at PhilHealth. Yun nga po eh. Pero at least po, kahit pa paano, di ba, papos ang kilo, kahit pa paano, nag-increase din naman. Pero yung pag-ibig at PhilHealth naman po, ay magbe-benefit naman po tayo dyan. Ano ba? Yun nga lang, medyo tumaas po talaga. So, tiis-tiis po muna ulit. Natuloy. Nyo ba? Narinig nyo ba yung sinabi? Ginamit na naman yung magic word, tapos ka diha. Tuloy natin. Napaka-importante naman po kasi ng PhilHealth, po, pag nagkakasakit po tayo, di ba? Nagagamit naman po talaga. At yung pag-ibig, pwede tayo mag-loan, di ba? Pwede naman tayo mag-loan dyan. Pabahay, pwede sa pabahayan, di po ba? So, yun. At least po, may balik naman po yan. Kahit na tumaas. At least tumaas naman din yung sahod natin. Okay na rin po yun. Okay na rin po yun. Para sa akin, Woohoo! Manggagawa. Maraming salamat po, Mr. President. Ang interest po. Narinig nyo? Pero hindi yun ang kabuuan. Ipaparinig ko sa inyo ang kabuuan. Maya-mayang konti lang. Okay? So, mga kaikse. Ulitin ko na konti, bago tayo tumalon. 23. Kahit 100 peso po ito, kung tutusin ko, akong tatanungin, kulang na kulang pa po ito. Easy. Pero ako po isusuporta at kapat paano, this is a start para maibsan po yung kahirapan na mga matatagal ng inapi natin mga pobreng manggagawa. Maraming salamat. Di ba nakakarindi yung pobreng mahihirap na mga manggagawan? Palagi na lang ganun. Di ba? Salamat po, Mr. President. Sasabihin ng mga tulpunatics, lalo na yung mga vlogger na bulag-bulag, at least nakatulong. Ano nakatulong? Tanga! Paano nakatulong? Sino ba talaga? Wait lang. Bubuksan natin ang isipan nila. Dito makikita natin sino talaga yung author, sino yung sponsor. Ano po? Di ba? Para hindi mag-grab ng yung credit ng kung sino-sino lang. Tuloy natin. Ano yan, Direk? Paano bubuksan? Basta, eto, pakinggan nyo itong papakita ko sa inyo. Wait lang. Nakita nyo ba to? Ako yan. Pero hindi yan ipe-play natin. Ito na. Ready tayo mga kaiksena. Bigay natin yung buo para walang edit at walang music. Ako na ang maglalagay ng music. Okay? Ready na ba kayo? Kung ready na kayo, pakipindot na ang ating press 1 button. Let's go. Sa go. Dali. Pakipindot na. Dali, 1, 2, 3. Once again. Once again. Once again. Okay. Ba't nawala? Tuloy natin. Ito na. Ready po tayo mga kapatid, mga kaiksena, para sa ating... Rafi Tulfo is recognized. Ready po tayo mga kapatid, mga kaiksena, para sa ating... Hoy, Direk, kinaka-copyright mo ba ako? Ba't na-block yung video ko? Tuloy. At ito pong pinamagatang itong video na ito ay itanim mo, ako ang aani.
O kaya ano ba magandang title? Ako nagsaing. Si Sirapi ang kumain. Basta ito na. Okay, pasok. Rafi Tulfo. I move that he be recognized, Mr. President. Davao Region, no other than Senator Rafi Tulfo. I move that he be recognized, Mr. President. Our distinguished colleague, Senator Rafi Tulfo, is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President and my dear colleagues, I would like to convey my full support for the passing of the 100 peso daily minimum wage increase Act of 2023. Allow me to emphasize that our Constitution explicitly provides that the state shall guarantee the rights of all workers to security of tenure, humane conditions of work, and a living wage. As a fundamental right, we as legislators are duty-bound to protect these rights at all times. May diin talaga eh, no? O, Berto, ipasok mo yung tugtog. O, go! By the passage of laws that realistically adhere to the demands of time with due consideration to ever-changing economic conditions such as cost of living, prevailing market rates, prices of basic commodities and services, employment rate, and the purchasing power of the average Filipino worker, among others. I truly believe that it is our job to provide for our people a fair and decent standard of living so they may thrive, not merely survive. Alam ko na itong 100 peso adjustment ay hindi pa rin po sapat upang pantusto sa lahat ng pang-araw-araw na gastusin ng isang rank and file employee sa pribadong sektor, lalo na kung siya ay may mga anak na pinapakain at pinapaaral. Gayunpaman, this is a good starting point for all of us, especially for the private sector, to be more empathic and sensitive to the plight for minimum wage earners. We should be able to adjust wage rates timely and fairly at huwag nating hayaang lumipas ang matagal na panahon bago may bigay ang nararapat na sahod sa ating mga manggagawa. Bilang Vice Chairman ng Committee on Labor, nagpapasalamat po ako sa pagpasa ng panukalang batas na ito. Sinabi niya Vice Chairman ng committee. Eto, tanong ko. Vice Chairman ka pala. Di ba? Eh bakit iba pa ang nag-file nito? Iba pa ang bumuhay nito? Di ba dapat, ikaw dapat ang manguna dyan? Ilang taong ka na dyan? Mag-ilang taong ka ng senador? Oh, tapos ngayon, support ka lang? Di ba dapat nga ikaw maging author dyan eh? Dapat nga ikaw isa talagang nakalagay dyan sa author na yan eh. O sponsor man lang eh. Doon lang siya sa full support. Tapos yung full support, siya pa yung ang ganyan magsalita. Ang tanong, naiintindihan nyo ba yung sinasabi nyo na yan? Sa inyo ba talaga mismo nang galing yan? Galing mo ba talaga sa puso yan? Ito pa, malupit, abangan nyo. Anong gagawin? Dadalhin at bubuhatin niya yung sarili niya at ilalagay na naman niya yung programa niya. Pasok! Patas sa ikabubuti ng ating mga workers at laborers. Nagigisa po ako sa buong Senado. At sana tuloy-tuloy tayo magkaisa upang mas maging maganda pa ang buhay ng bawat magagawang Pilipino. I hope in the passage of this bill, we may provide our kababayans with an improved quality of life, a guarantee of a livable wage, and ensure the well-being and security of all members of our society. Bago po ako magtapos. Ayan na. Ito na. Ulitin natin ikakat ko muna. Ito kasi yung exciting part. Pero bago ko ipakita sa inyo yung video na yan, meron ako isisiwalat muna sa inyo. Ano yan, Direk? Wag naman. Baka naman, yan? Kumalma kayo. Kalma lang, guys. Nakikita nyo ba ng malawak at maliwanag at malinis ang nasa harapan ninyo? Okay. So ang point po ng video na to, para lang malinaw kung sino po yung talagang nagpakahirap para po sa bill na to, At hindi po yon si Rafi Tulfo. Kumbaga nag-grandstanding lang po siya para kahit papaano siguro ay mapansin ng mga manggagawa na isa siya sa trabaho dito. Na kung tutuusin, siya po ay sumuporta lang. Okay? Sumuporta lang po siya dyan. Tuloy.
Wait lang ha. Pakita ko lang sa inyo. Oh, hindi nga. Ayan. Hello, doon po kung may nanonood po dyan na yung mga tricycle driver. Sige po bukas, siguro po mga hapon, imi-message ko na lang po yung nag-PPM sa akin kung anong oras po tayo mag-uusap-usap. Ano pa? Tuloy natin. Okay. Basahin natin mga kaiksena. Dito, nakasulat yan. 19th Congress Senate Bill 2534, 100 Daily Minimum Wage Act of 2023. Okay? Dito, yung mga sumuporta dito sa taas. Ngayon, bababa natin dito mga kaiksena. Dito sa sumuporta, sinabi niya sumusuporta siya. Kasama siya dyan. Andun ang pangalan niya. Ngayon, baba tayo dito. Okay mga kaiksena? Ang nakalagay dito alin? Prepared and submitted to the Committee on Labor, Employment and the Human Resources Development with Senator Juan Miguel Zubiri and Ramon Bong Revilla, Loren B. Ligarda, Maria Lourdes Nancy Binay, Christopher Lawrence T. Bongo, and Jinggoy Estrada as authors per committee report number 190 recommending its approval in substitution of SB number 2002 and 2018. What the fuck? Pangalan? What the fuck? Wala. Doon lang siya kasi ito lang noong February 7, 2024 yan Okay? Maliwanag. Wala po tayong binabago. Yan po ay nanggaling saan? Senate of the Philippine 19th Congress. Wala po tayong pinay-fake news dito. Okay? Tuloy, direct. Ito na nga mga kaiksena. At noong araw din na yun, sponsor Senator Jinggoy Estrada. Nakalagay. Okay? At dito, ang co-sponsor, doon ding date na yon. Juan Miguel Mig Zubiri, Joel Villanueva, Loren B. Ligarda, Christopher Lawrence T. Bongo, at Ramon Bong Revilla, Maria Lourdes Nancy Binay, Ronald Bato de la Rosa, Robin Hood C. Padilla, Risa Ontiveros, and Pia S. Cayetano. What the fuck? So walang Rapi Tulfo. Tuloy. Ngayon mga kaiksena, eto may pangalan siya. Meron. Andyan pa ba si I.M. Shanwain? Kung nanonood ba sa Atty. Libayan? Correct me if I'm wrong. May mga abogado ba dyan? Kasi dito, doon ding araw na yon, letter from Senator Rapi Tulfo conveying his intention to be made co-author. Gusto niya daw maging co-author. Kita nyo? Pero ito pong bill na ito ay originally, ang mga sponsor nito, sila Bongo, Jinggoy, yung mga yan. Si Chis Escudero kasama din yan pero wala nakalagay. Pero pinagtataka ko lang kung kailan putok ito tsaka biglang meron kang intention to be made as co-author. Diba? Eto na ngayon mga kaiksena. Babalik ko yung ating pinapanood at tignan nyo ngayon ang gagawin ng butihing Chenilyn. Nino, eto, pakinggan nyo to. Naku naman talaga wait lang. Saan na ba yun? Ready na ba kayo? Pasok! Let's do this! Ay, nawala. Sorry. Tuloy. Meron na po ang konting kwento. Kung meron man po dito sa atin, mapalad na masabi ko na nakalubilo ang ating mga manggagawang Pilipino na palaging inaapi. Yan na naman! May style na naman! Ako doon. What the fuck? What the fuck? Siya na naman! Nasa programa ka lang. Pero yung dole, nilalapitan niya ng mga manggagawa. Ahensya ng gobyerno. Tama ba ako mga kapatid? Tama ba ako mga kaiksena? Kasi ang dating siya lang ang nilalapitan at ang mapalad na nilapitan ng mga manggagawa. Share naman. Wag naman. Share. Wag naman, sir. Ulitin natin. Hindi. Ito yung ayaw ko. Wala namang problema sana. Ilagay nyo naman sa ayos. Wag po parang ang dating, kayo kayo lang ang bida. Wag ganun. Yun ngang may author, hindi nag-aano Diba?
tuloy natin. Di ba? Ako pa ba, Sean Wayne? Tuloy natin. Bago po ako magtapos, meron na po ang konting kwento. Kwento yan. Easy. Kung meron man po dito sa atin, mapalad na masabi ko na nakalubilo ang ating mga manggagawang Pilipino na palaging inaapi. Isa po. Palaging inaapi. Well, may point naman siya. Kasi dito sa Mariveles nga, ang daming namumblema doon sa kanilang kumpanya, no. Kagaya na lang yung isang kumpanya na lumapit dito para nag-PM sa atin na nagsara tapos hindi binibigay yung kanilang separation pay. Ano po? At yung isa pa, meron pang isa yata. Ano po? Ay, ang laki ng problema dito ng mga manggagawa. Pero ang problema lang kasi, takot yung mga namumuno na magpa-interview sana kay Attorney Claire. Para sana kahit papaano, maiano tayo sa DOLE, may direkta tayo sa DOLE, no? Yun. Diba? Kaya yun ang nakukuha, doon nakukuha ni Rapi Tulfo yung kiliti ng mga manggagawa, ng mga mahihirap na Pilipino na sila lagi niya sinasabing mga pobre. Di ba? Ala kasing maasahan dito sa Maribeles, sa Bataan, na mga namumuno na pwedeng tumulong sa mga manggagawa na nandito. Di ba? Ang problema naman din sa mga namumuno dito sa mga manggagawa na to, yung mga presidente nila, may mga duwag din naman kasi. Di ba dapat lumutang kayo? Paglaban nyo. Hindi yung interview lang kayo, takot pa kayo. Di ba? Linya. Talaga nga naman pagka narinig ng mga utu-utong mga kababayan natin yan na madaling alam nyo na, wow, tayo yung sinasabihang inaapi. Ang galing naman niya. Ako doon. Wala po kasing mangyayari kung magtatago lang tayo sa sa mga page ninyo. 'Di ba? Anuhin lang kayo niyan babaliwalain lang kayo niyan. So dapat kumilos po tayo. O ngayon, kung kung magka-problema na naman, paano na naman? Di wala lang. Post lang tayo ng post pero walang nangyayari. Di ba? So dapat lumapit tayo sa dapat nating lapitan. Pero hindi, kay Rapi Tulfo kasi i-video po kayo niyan. Yung sinasabi ko pong interview, hindi po kayo ipapakita sa TV. Hindi po ipapakita yung mukha ninyo at hindi po babanggitin yung pangalan ninyo. Kaya lang sabihin niyo yung problema ninyo and then tutulungan kayo na makakonect sa siguro sa regional o national na DOLE. Di ba? Wala. Dahil sa loob ng 2 dekada, po'y takbuhan. Siya na naman! Ng mga naaping manggagawa. Wow, naaping manggagawa na naman. Pero lilinawin ko lang. Correct me if I'm wrong. Okay? Sige, tumatakbo nga sa'yo. Sa'yo nagsusumbong. Sino naman ang tinatawagan mo at inihingan mo ng aksyon? Diba? Hindi ba't DOLE? Hindi ba't mga ahensya rin ng gobyerno? Diba? Pwede naman, nakatulong ka. Sabihin na natin, bigyan na natin, nakatulong ka. Pero hindi ikaw ang totally na pwedeng kumuha lang ng kredito na yan. Diba? Andyan ang ahensya ng yun kasi ang problema, yung credits gusto niya sa kanya lang. 'Di ba? Pero yung umaksyon dun sa DOLE, nawawalan ng kredito. 'Di ba? Para bang lumilitaw na Rapi Tulfo in action lang ang nakasolve ng problema, hindi yung DOLE. Kasi yung DOLE rin naman ang kikilos diyan 'Di ba? DOLE, yung secretary ng DOLE at yung mga taong nasa loob ng DOLE. Wag naman purong lagi na lang kayo. Doon pa lang sa author ng bill na yan, wag naman po sana. Wag naman po. Diba, gamit na gamit nyo na nga yung mga inaapi, pobre, manggagawa, may hirap. Ano pa po bang kulang? I'm very emotional po. Wow, talaga. Emotional music.
Mga family, thank you sa araw na ito. Sapagkat napakalaking bagay po ito sa mga magagawa natin yung 100 peso na aumento. Although hindi nga po kalakihan yan, pero nakikita naman po natin yung tuloy-tuloy yung pagtaas ng mga presyo ng bilihin, yung pagtaas ng pamasahe, gasolina, and yung sweldo po nila cannot keep up. Hindi po sapat. Pumupunta po sa programa ko ang marami mga minimum wage earner sa maniwala kayo sa hindi po karamihan. Advertisement na naman ng RTI ito. Naglalakad mula Bulacan, mula Cavite. Bakit? Kasi nga po, kapos na sila. Kapos po yung kanilang tatanggap na sweldo. Kaya naglalakad sila. Karamihan sa kanila, yung mga tsinelas butas, mga sapatos butas-butas, nakakaawa po. Kahit Grabe, hype na hype, no? Hype na hype talaga, no? Butas-butas, naglalakad. Talagang gamit na gamit niya, no? Yung kanyang programa sa Senado, gamit na gamit. Hay, Aki. Ay, naku. Itong 100 peso po ito, kung tutusin, kung akong tatanungin, kulang na kulang pa po ito. Ba't galit ka? Hindi naman ikaw yung author, di ba? Ang nakagawa nga yung author mismo, di ba? Sponsor. So sa mga hindi po nakakaalam, no, yung pinanguluhan ni Rafi Tulfo na bill, ito po yung Magna Carta for Seafarer, eh hindi po pinirma ng Pangulo. Kasi nga po, nakikipagtalo siya eh. Doon sa batas, doon sa isang word lang na domicile, eh hindi niya po ma-explain kung ano po yung domicile. So nakikipagtalo sa kay Senator Pia Cayetano na siyempre napakatalino po nun, itinatama siya. Ayaw niyang itama siya. Gusto niya siya lang yung tama. Ano po? Kaya yun, bagsak. Ulit na naman. Ang laki na naman pong pera gagastusin dyan para lang matapos ulit yung pagdinig dyan sa batas na kanyang pinanguluhan. Tuloy. Ako po susuporta at kapat paano, this is a start para maibsan po yung kahirapan na mga matatagal ng inaapi natin mga pobreng manggagawa. Yun o, Salamat po, Mr. pobreng manggagawa na naman. What the fuck? What the fuck? Oh my goodness. Mga ka-eksena, narinig nyo, okay? Ngayon, tanungin ko sa inyo, sino ba dapat ang mabigyan ng kredito? 'Di ba? Yung mga totoong naghirap sa bill na yan, mga nag-research sa bill na yan. 'Di ba? Okay lang kung sumuporta ka, do it. Okay, thank you. Pero wag naman yan pa. Parang ikaw ang gumawa eh. Sabi ni Sean Wayne, pathetic. Ito, may papakinig ako sa inyo. Ito naman si Jinggoy. Ito naman dapat talaga, oh. Para lang po meron tayong kaalaman patungkol sa anong na yan. Okay? Ito po si Jinggoy. Oh, Estrada. Distinguished colleagues, ladies and gentlemen. So, yan, no? Salamat kay Jinggoy Estrada, no? Saka kay Mig Subiri para dito nga po sa bill na to. As your chairperson of the Senate Committee on Labor, Employment, and Human Resources. Ganyan dapat. Di ba? Siya dapat ang dyan. Oh. Development. It is my honor to present today to this August chamber Senate Bill number 2534 under Committee Report number 190 entitled An Act Providing for a 100 pesos daily minimum wage increase for employees and workers in the private sector. This proposal is a consolidation of Senate Bill number 2002 filed by Senate President Mig Subiri with Senators Ligarda, Binay, and Go as co-authors, and Senate Bill number 20... Narinig niyo kung sino yung sinabing co-author? Mapapasa na, pirma na lang ng presidente. Sino yung sinabing co-author? Tapos meron siyang meron akong pinakita sa inyo na, ay hindi yan, meron akong pinakita sa inyo na, hindi yan, wait lang, asa na yun? Asa na ba yun? Wait lang yung nag-file siya ng kanyang intention para maging alin daw? Para maging wait lang, asa na ba yun? Hindi yan. Ito ba yun? Yan. Ito. Di ba nakakapagtaka? Malinaw na malinaw sinasabi ni Jinggoy kung sino lang sila, iilan lang sila. Tapos dito meron siyang file, ayan Sean Wayne, correct me if I'm wrong Ayan
letter from Senator Tulfo conveying his intention to be made as co-author. Talaga? Kung kailang kumbaga, pirma na lang ng Pangulo, tapos bigla... O yun, kung kailan pipirmahan na, saka siya pumapasok ng ganyan. Di ba? Halatang trapo tong si Rafi Tulfo eh. kang magiging co-author. Wow. Kumbaga parang, tama ba intindi ko? Correct me if I'm wrong. I'm ready to be criticized and corrected. Pero from my way of understanding, at hindi naman ako abogado at hindi naman ako matalino, sa nakikita ko, parang gano'n ang dating eh. Na, uy, magpapail ako, isali nyo kung co-author dyan. Mapipirma na yan eh. At mapapatupad, di damay siya ngayon. Suporta lang daw, sabi niya kanina eh, di ba? Oh. Pero yung nag-aral at naghirap para maipasayan, yung mga author at sponsor. Tama ba ako? Paki-correct na lang ako kung mali ako. Oh. Tuloy natin. Tamang-tama, Derek. Anak ng kubeta naman buhay to. Oo. Kakaloka, oh. O, tuloy natin, ha? Correct me if I'm wrong lang, ha? Wala akong dyan. O, tuloy natin. And Senate Bill number 2018 by Senator Ramon Bong Revilla Jr. Consistent with the constitutional precepts to alleviate the living conditions of ordinary Filipinos through policies that provide for a rising standard of living and improved quality of life, particularly of the working class, by guaranteeing their right to a decent pay. It is the aim of this committee and the collective conscience of this Senate to update the minimum wage by 100 pesos for workers in the private sector. Under this measure, all employees in the private sector in the entire country, whether agricultural or non-agricultural, are entitled to 100 peso minimum wage increase. This would guarantee an increased daily pay for around 4.2 million. Kaya nga, di ba, Mac Journal, nakita nyo, pinakita ko dito, same date din, same date. Di ba? Oh. Pero hindi siya ang binabanggit na major o kahit na co-author, co-sponsor, wala. Si Mig Subiri, Christopher Bongo, Lauren Biligarda, 'di ba? Yung mga yun ang binabanggit pero siya wala, tapos biglang mag-i-eksena, mag-request na intention to be co-author. 'Di ba? Ano ba 'to? Yun. Minimum wage earner. Walang maisip na batas. Nakikisakay na lang. Oh. Let me just give some retrospect. The last legislated wage hike that was implemented in the country dates back to 1989 with the enactment of Republic Act number 6727 or the Wage Rationalization Act, which Journey to Understanding. Kung ma-post ba sa RTIA, ito kung naabutan mo to, ipapakita ko sa iyo. Oh, ulitin ko ha. Ulitin ko to. So yun, okay. Hanggang doon na lang tayo mga kababayan, no? Mga KMUG. At ulitin ko po rin sa mga tricycle driver na bukas po, no? Kita-kita na lang tayo. Magme-message na lang po ako dun sa nag-PPM sa page natin. At malaman nyo po kung anong oras. Ano pa? And pag-usapan po natin yan kasi siyempre nagbabayad po kayo dyan sa pila eh. So yan, hanggang doon lang po tayo, no? So abangan na lang po natin, no, mga kababayan, na mapirma nito ng ating Pangulo. At sure naman po ako na pipirma ng ating Pangulo dahil alam naman po niya yung hirap ng ating mga manggagawa, ano? Kung alam naman po natin kulang yan, pero at least, 'di ba, merong dagdag kahit paano. Okay po. At syempre muli, isang magandang hapon sa inyo. At huwag natin kalilimutan na minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Gamitin na sa tama at sa mabuti. Maraming salamat.